Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 1242. My Jesus, penetrate me. My Jesus, penetrate me through and through, so that I might be able to reflect you in my whole life. Divinize me so that my deeds may have supernatural value. Grant that I may have love, compassion, and mercy for every soul without exception. O my Jesus, each of your saints reflects one of your virtues. I desire to reflect your compassionate heart, full of mercy. I want to glorify it. Let your mercy, O Jesus, be impressed upon my heart and soul like a seal, and this will be my badge in this and future. Glorifying your mercy is the exclusive task of my life. Jesus ko, tumagos ka sa akin ng buo upang maanin kita sa buong buhay ko. Pabanalin mo ako upang ang aking mga gawa ay magkaroon ng supernatural na halaga. Ipagkaloob na ako ay magkaroon ng pagmamahal, habag at awa para sa bawat kaluluwa na walang pagbubukod. O Jesus ko, ang bawat isa sa iyong mga banal ay sumasalamin sa isa sa iyong mga bertud. Nais kong masalamin ang iyong pusong mahabagin, puno ng awa. Gusto ko itong ipagmalaki. Hayaang ang iyong awa, O Jesus, ay ikintal sa aking puso at kaluluwa, tulad ng isang selyo. At ito ang aking magiging palatandaan sa buhay na ito at sa hinaharap. Ang paglulahati sa iyong awa ay ang tanging gawain ng aking buhay. Faustina was invoking the light of Jesus to penetrate her so that she would be able to become her small image, the image of a merciful Jesus transforming into the image of a merciful Faustina. Meron siyang panalangin. Kasi sabi niya, tulungan mo ako maging mawain upang aking mga paa ay magmadali, mga ganun, no? Tulungan mo ako maging mawain upang aking mata ay maging mawain. Basically, all the senses become merciful, and in that way, she would become the image of the divine mercy. Mawain. Ang bawat isang deboto ng banal na awa ay dapat na sumalamin sa kung sino ang kanilang sinusundan. At ang sinusundan natin, ang iniidolo natin, ay ang banal na awa, divine mercy. Kung kaya, ang mga katangian ng banal na awa ay dapat na sa atin bilang mga deboto. Ang hirap naman na deboto ka ng banal na awa, pero masungit ka pa rin. Kung masungit ka na sa mga nakaraan mong buhay, naging deboto ka ng banal na awa. Parang hindi tugma o angkop yung iyong ipinakikita ng pagiging mataray sa pagiging isang deboto ng banal na awa. Parang sabi ka ng sabi na divine mercy, divine mercy, divine mercy. Pero sa iyong kaloob-looban, walang transformation. Kumbaga nagbibigay ka lang ng lip service. Sinasabi mo lang na
deboto ka pero sa esensya, you are not a devotee. Hanggang hindi natin na ma-master ang pagiging maawain, we can never really be proud of being a divine mercy devotee. We have to show being merciful every day. Every day as we walk, every day as we go out, every day as we do our things in the home or outside the home, we should reflect being merciful. Paano yun, ano? Halimbawa, nakita ka ng isang bata na nangailangan ng tulong pero hirap ka. Iisipin mo pa rin na, ay, yan, mga batang yan, pinapalaki ng magulang ng ganyan. Pero isipin mo, hindi magiging ganyan ang mga batang yan kung maayos ang mga buhay nila. No one would ask for alms, would risk their life chasing cars just to have a small piece of coin from your coin purse. Kung maganda ang buhay nila, nag-aaral sila, maayos ang kalagayan. So, nauuna sa atin bago tayo tumulong yung judgment ng walang malalim na pagkilala sa pagiging mawain. So, marami everyday we will be faced with so much conditions that will prove or that will show or that will challenge our being merciful. Paano ba tayo? Ako, minsan nga, maraming ganyan na nakikita mo na pero ang bagal ng response ng action. Nakita mo lang may nangangailangan katabi mo pero bantulot pa rin na tumulong maging mawain. Kasi nauunahan noong isipin na, ano ba to? Kailangan pa talaga. Ay, ganito ba yan? Ay, ano ba naman yan? Ang arte-arte mo. Yung mga ganun, no? Naunahan tayo ng negatibong pag-iisip rather than be merciful without any condition, without any presumption, assumption, walang mga ganun. Kasi in the first place, when we help a person or we help someone, kahit pa mali yung tinutulungan mo, it is always to our advantage. Halimbawa, nakatulong ka na. Kung ang tinulungan mo, hindi niya tinulungan ang sarili niya, that would be his or her problem anymore. Hindi na sa'yo because everything that we do would come back to you. Your intention is to help. So, naka-points ka na doon. You will always have a prize for that. Pero doon sa tinulungan mo, mananatili siyang humingi ng tulong hanggat hindi niya bago ang sarili niya. Dependent receiver. Natanggap ka lang ng tanggap. Wala nang giving. No, always receiving. So habang buhay, gano'n na lang siya. So nagpapalimos, hanggat nagpapalimos siya at negative ang kanyang tingin sa buhay at kailangan na lang lagi magpalimos para umasa mabuhay hanggang gano'n siya. He would never advance. Samantalang yung nagbibigay ng limos, whether ang nilimusan niya ay tama o mali, wala yun. Hindi ang iyong act of mercy is very neutral at babalik na lang yun sa iyo in many, many forms. So again, to give or to let go is always to the advantage of the giver and not to the advantage of the receiver. Kahit sa mga oras ng mga calamities, nagbigay tayo ng maraming tulong. Yung receiver, hanggang doon lang yun, tumanggap. But hanggang hindi nila nababago yung kanilang pamamaraan ng pag-iisip, hanggat hindi nila sinasabi sa sarili nila mag-move on, gumawa ng paraan para makaraos, para mahango sa kung saan man ang kalagayan nila. Hanggat hindi nila iniisip yun, they will never be able to get up the ladder. Hanggang doon na lang talaga sila.
And we would always be giving them and giving them and giving them. Samantalang tayo, the act of mercy that we do, kahit pare-parehong binibigyan mo, umaakyat, umaangat. So it would always be to the advantage of the giver than to the receiver. Kaya when we reflect the image of the divine mercy to ourselves, kapag sa sarili natin ay sinisikap natin na maging katulad ng ating Panginoong Hesus na sinusundan natin, then it will always be to our advantage. Ibibigay lagi ng Panginoon ang ating kailangang liwanag upang maging kamukha natin siya in thoughts, in words, in actions. Walang exception, sabi nga, no? Without any exception. Grant that I may have love, compassion, and mercy for every soul. Hinihingi natin yan. Walang exception. To the point na kahit paulit-ulit yung tao na yun na bumabalik, nakakainis, di ba? Ito na naman, humihingi na naman ng tulong. But even if you feel you are already abused, sige lang, kasi it will always be to your advantage. Marami ganyan sa amin sa parokya. Pareho na lang. Nagiging bahagi na ng buhay nila yung hingi na manghingi na. Minsan nakakainis. Kaya lang, again, it would always be to the advantage of the giver than to the receiver. No, so kapag nagbigay tayo, walang exception. Walang, ganito dapat, ganun dapat. Hindi. Hindi dapat may pamantayan. Kung sino talaga yung nangangailangan, talaga nangangailangan yan, bigyan mo siya even if they are of different beliefs. No, kahit na nga, yan pa yung kapag nung dati, bira ng bira sa'yo sa mga paniniwala mo. Panahon na nangangailangan, di mo isipin na, ay, yan tao na yan. Sobra naman ang ginawa niyan dati na hindi naman naninira. Tapos ngayon kailangan lalapit. Yung ganun ba, no? So, meron kang batayan lagi. But if you do not have any standard, no, wala kang dapat ganito, dapat ganun, and you just simply let go, it will always be to your advantage. Jesus will always provide you the light that you need. Jesus will always provide you the resources that you need. Jesus will never let you down. Hindi ka niya iigahin, no? Yung tuyo ka. You would always make sure that everything flows to your advantage. May we always find that merciful image of the Lord Jesus in our hearts and in our everyday life. So today is August 28th, the feast of Saint Augustine, and also the first day of the Philippine Apostolic Congress on Mercy. You will always be in our prayers. We'll always carry whatever intentions that you have, especially those who have helped us in one way or another for us to be here. And habang kami ay tumadalo sa kongresong ito, pahalag ay papurihan natin ang ating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng isang banal, isang makasalanan who found a way to be with the Lord Jesus, our Master. Isang makasalanan na nabigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. Ganun naman, no? Hindi mahalaga ang ating nakaraan sapagkat ang mahalaga lagi ay ang hinaharap. Ang kasalukuyan ay no? Kung ano siya nung dati, nabago na siya ng ating Panginoon. Kagaya rin ang sinasabi ni San Pablo na hindi ka na ang dati. Namatay na ang dati mong pagkatao sapagkat niyakap mo na ang Panginoong Hesus. When you do that, whatever you have been in the past, gaano ka mang kasama, gaano makalaki ang kasalanan sa Panginoon. Subalit, ito'y tinalikuran mo, nagbagong buhay, nagpakabuti,
Kung hindi man naabot ang antas ng pagiging banal, basta't pakabuti, pinagsisihan ang mga ginawa ng mga nakaraang buhay. The Lord will always provide the light so that we would advance, so that we would always, in the end, reach the path of liberation.